Whistleblowers na mga dating rebelde na nag-expose sa CPP and PAN. Dati kami mga rebelde. On my part, bahagi ako dati ng CPP and PAN. So, dating mga rebelde at kadre ng Communist Party of the Philippines at ng United Army na nagbalik loob. Ano po last name, sir? Ka-Eric Jeff Celis. Mas kilala ako sa Ka-Eric Celis. So, part kayo dati ng PPP? Kami, CPP and PAN for 21 years. So, ang trabaho namin dati ay magpaalsa ng tao. Pero ang trabaho naman namin ngayon, magtanggol ng mamamayan. So ngayon, sir, ang sinusuportahan pa we are supporting good governance advocacy. Nagkataon lang na ang brand of leadership ng good governance ay ang si Inday Sara at si Digong. At ang malinaw na may nagkakaroon ng crisis sa government dahil nag-overstep, nag-overreach at nagiging abusado yung isang branch of government, which is the House of Representatives. Sir, anong contact number niyo, sir? 0956 582-0764. Matagal akong consultant ng MTFL-CAC. Previously sa previous government, isa po kami sa tinatawag ng mga cadre consultant sa pagbubuo ng LTAC. Sir, pagka nagkaroon ng dispersal, pag nagkaroon ng dispersal, siyempre magre-regroup kami at ang aming namang pinamaninindigan dito, ang peaceful assembly ay constitutionally guaranteed. Hindi naman sila nag-aalsa, hindi naman sila nananawagan ng pag-armas. Ang kanila lang isang pagpapahayag na itigil na ang nagaganap na maruming politika at ang pangalawa ay ang pagsagot sa malalaking issue ng korupsyon under the Marcos government. Ang number one dyan, hindi may paliwanag ang Maharlika Fund. That's 500 billion na ang ginamit kalahati niyan ay mga pundo ng mga financing institutions na para sa mga empleyado. GSIS, SSS, Land Bank at PDP. Hindi na walang explanation. Ang pinakamalala na corruption, yung pagbenta ng gold reserve na patago at palihim. Na pag-alaman namin, sa aming pananaliksik ng mga dating kadre, it's around 25 tons of gold reserve ang ibinenta ni Marcos ng palihim. At hindi makita at hindi na ipaalam kung anong pinagkagamitan ng 129 billion. So main issue dito ang corruption. Sorry, cameraman ko kasi nag-group na, pero hit ko lang. I will stay. Maybe umabot ito ng hanggang gabi kasi marami pang mga miyembro din namin ng mga organisasyon sa community ang nag-volunteer na pupunta para magkaroon ng peaceful assembly. Pero ito, sir, ay merong like, sabi ko kasi tatlo, di ba? Speak up day, may program at pagpipitol. Ang number 3 ay panawagan for the President na harapin yung malaking scandal challenge sa kanyang administration, ang question of competence and moral integrity, which is yung drug test. Part yung napanawagan namin yung hair follicle-based drug test para ma-restore at ma-appease ang question of and scandal of moral integrity sa kanyang panunungkulan. Moral integrity at ang kanyang competence to stay in power. Pero hindi naman natin, sir, na parang pag-step down. May panawagan ng grupo ng Marcos alis dyan. So iba-ibang grupo. May panawagan dito na Marcos resign. May panawagan din na kung pwede, ang iba nga may grupo kanina nakausap ko, total magkakaroon ng election next year, kakailangan niya magkaroon ng fresh mandate. Challenge niya na lang si Sara Duterte in a snap election. Pero personally kami sa Sambayanan, ang panawagan namin resignation. Bago pa magkagulo. Parang nag-condo ba ito? Meron ba? Wala pong volunteering. Ako galing ako sa court hearing, papunta rito, but in the morning kanina nadaanan ko. Mula sa MRT, bumaba ako para mag-join. Pero marami kasi dito sa mga kasama ko na mga dating mga kadre ay nag-organize na pumunta rito. Ilan na po, sir, ang peak ng crowd kanina as of 1 p.m. na bago ako maris sa hearing was around 2,000. But right now we're expecting more than 5,000 na nasasama. Kasi may nagtatawagan na. So parang nangyari noon sa panahon ng unang people power na nagkaroon ng spontaneous mass movement. So we are experiencing right now spontaneous mass action of the people. Walang organized leader pero nagkakaroon ng consensus, ng agreement na magsalita at magpahayag ng mapayapa. Sir, sorry lang, sir, live lang po. Sir, balikan po namin kayo, Okay, let's go! Go. Dito na! Go!
Teka. Mga kasama natin. Ay ka na mag-lead. Instant. Instant press con. Instant. Instant press. Mga kasama natin vlogger. Dito na kayo. Pagtapos. Okay, go. Ay. Tol! Oo. Tol! Fire. Ready, go. Go. Ikaw na. Sige, yan. Ayan, isang magandang hapon sa inyo, Ka Eric. Kaninang umaga, nandito na tayo. At ngayon, nandito na naman tayo. Kaninang umaga, medyo kakaunti pa. Pero ngayon, ano na ang napansin natin, Ka Eric? Makalipas po ang halos 3 oras mula kanina ng magtipon na ang peak ay mga 2,000. I am estimating na aabot na ito sa mahigit 3,000. And we have heard na maraming volunteers na papasok sa Metro Manila right now. Ayun. So sa mga nanonood ngayon sa iba't ibang mga independent media vloggers na nandito, ito po si Ka Eric. Nananawagan po tayo sa ating mga kababayan na magkaroon ng mapayapang pagtitipon dito sa EDSA Shrine. Ulitin po natin, mapayapang pagtitipon para ihayag ang saloobin natin na dapat panagutan ng gobyernong nakasalukuyan ni Mr. Marcos ang 3 isyu kung bakit nasa EDSA Shrine ang taong bayan. Number 1, sagutin niya ang iskandalo ng korupsyon. Ang totoong korupsyon ay ang pagkawala ng mga gold reserve ng bansa. 129 billion pesos worth ng mga gold ang kanilang ibinenta ng palihim at patago. Number 2, ang pagkawala ng pondo ng PhilHealth na dapat para sa mga mahihirap na mga nagkakasakit na pamilyang Pilipino. Kung hindi pa nag-intervene ng Supreme Court ay mawawala ng lubusan ang halos 90 billion na pondo ng PhilHealth. Number 3, ang dapat imbestigahan ay hindi ang mga confidential fund ni Sara Duterte na nagkaroon na ng reporting sa COA. Ang imbestigahan ang 1.3 trillion na flood control na inanod papunta sa baha ng bulsa ng mga bundat at kawatan na politiko na kung si Senator Ping Lacson pa, 80% ng mga kontraktor na ito ay mga kongresista din, mga walang hiya at talagang garapal at mga walang puso sa damdaming para alagaan at pangatawanan ang kapakanan ng mamamayan. Number 3 na isyu, maliban sa korupsyon na nagaganap sa ating bansa, mga kababayan, ay ang pakikipagsabwatan ngayon ng gobyerno ni Marcos sa komunista. Nakita natin, ako na mismo magsisiwalat sa pamamagitan ng independent journalist na nandito. I will not call you as vloggers, I will call you as independent mobile people's journalist. Thank you. Kayo ay mga people's journalist. Kasi hindi lamang ang may istasyon ang pwedeng maging journalist. Ang lahat na nagpapadaloy ng impormasyon at katotohanan ay pwedeng maging mamamahayag para sa taong bayan. Kaya ito ang panawagan ngayon sa kanya. Bakit ang kriminal, convicted, communist terrorist na operatiba sa party list na si Franz Castro ay siyang nag-ari-arian sa gobyerno sa loob ng Kongreso? Hindi natin papayagan yan, mga kababayan, na ang komunistang convicted criminal ang magpapakulong sa mga inosenteng resource person. Ako nananawagan si Ka Eric, pag nandyan po kayo na makita nyo si Franz Castro, kahit saan man, kung wala kayong posas, kumuha kayo ng mga pangtali at aristuhin natin ito. Ito ang dapat na inaaristo ng taong bayan, ang mga komunistang terorista na ginagamit ni Martin Romualdez para gamitin na magwasak sa ating mga political institutions at gamitin para magkagulo ang ating bansa. At hindi lang isa, kundi 3 sila dyan. Si Arlene Brosas, si Raul Manuel, na puro mga komunistang terorista. Ano ang panawagan natin dito? Ito po ang dahilan kung bakit kaming mga dating rebelde at mga kadre ay nananawagan ngayon sa taong bayan. Hindi natin pababayaan na ang ating bansa na sinalanta ng terorismo, pang-ambush, panununog, pagpatay ng grupo ng CPP, NPA, NDF ngayon ay kinakandong at kinakandili ni Marcos at ni Martin Romualdez para gamitin sa maruming laro sa politika. This is now a challenge to the armed forces of the Philippines. Papayagan ninyo na ang mga nang-aambush at pumapatay ng sundalo at pulis ang siyang mamayagpag sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Hindi kami papayag na mga dating rebelde na mangyari yan. Kaya nandito kami sa EDSA nagsasalita, sapagkat kung hindi, ang ating bansa ay magiging kawawa. Ang matitinong mga leader kagaya ng mga Duterte ay gagamitin sila upang isakripisyo ni Marcos at ni Romualdez para manatili sa poder, at ang kanilang gamit ay 2 pwersa. Ang pwersa ng mga bulok na politiko na dati kalaban nila, ang tinatawag na dilawan, ang maluba,
ay ang mga komunistang terorista na gustong mamayagpag at mag-recover na ngayon ay special operators na ni Martin Romualdez inside Congress at sila ang namamayagpag. Yan ang malaking challenge sa mga taga-Armed Forces of the Philippines at taga-Philippine National Police. Ilan ang pinatay nila, mga kababayan? In my 21 years sa CPP, NPA, NDF, na-recruit ako ng 18 years old. Umalis ako, halos 40 anyos na ako. Ilan ang pinatay ng CPP, NPA, NDF na ngayon ay pinoproteksyonan ni Marcos at ni Romualdez. Mahigit 50,000 ang namatay sa ating kababayan, 20,000 dyan, sundalo at pulis, 30,000 ang mga sibilyan. Ngayon, sino ang dapat singilin? Anong mukha nila? Dahil wala na si Juma Sison. Ito ang natitira nilang puwersa like Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas. They should be brought before the bar of justice. And I do not understand why the armed forces of the Philippines are keeping silent about that. Pangatlo or pang-apat ay ang iskandalo ng incompetence and moral integrity of the President. Ano pong ibig sabihin nun? Ang Presidente bilang Commander-in-Chief at pinuno ng Estado at Gobyerno ay dapat hindi involved sa mga illegal na gawain including ang pag-abuso sa illegal na droga. Therefore, nasa panahon ang panawagan ni Pangulong Duterte na para manatili ang integridad at competence and confidence of the people to the President ay dapat tumarap siya sa isang public disclosed na drug testing hair follicle based DNA type at kung gusto niya samahan natin, ipanawagan natin, magpa-drug test ka! Magpa-drug test ka! At kung hindi ay bumaba ka sa kapangyarihan at huwag mong ibulid sa masamang gawain at walang direksyon ang gobyerno at bansa na minamahal namin, Mr. Marcos. Yan po ang panawagan kung bakit nasa EDSA Shrine tayo. Ngayong hapon, ang mamamayang Pilipino ang nagbibigay ng kapangyarihan kay Marcos at sino pa man sa gobyerno, including ang mga kongresista at mga senador. Tayo rin ang pwedeng magsabi kung tama na o hindi ang kanilang ginagawa at nakikita natin hindi tama ang kanilang ginagawa. Question please. Reaksyon kay Eric kahapon, yung sa nangyaring pagdinig or hearing nga dyan sa Kongreso, itong si Vice President Sara, may binanggit siya na ito raw pong authority para magtanggal or mag-approve dito sa mga sekretary ay na kay Marcos. Ano masasabi nyo doon? Tama po yan, sapagkat ang mga undersecretary